Magandang umaga po sa ating lahat at magandang umaga po sa ating Panginoon Diyos na buhay at dakila. Manalangin po tayo. Maraming salamat po Lord God sa umagang ito na kami po ay muli nagkatipon para sa inyo, para kayo ay papurihan, sambahin at itaas sa umagang ito. Lord God, maraming salamat po sa bagong buhay namin at kalakasan na nagmumula po sa inyo, Diyos namin, dakila at kataas-taasan. We thank you Lord God sa aming buhay, Lord, sa mga kapatiran na nandito ngayon at sa successful na baptism po kahapon na ginawa po nila, Lord God. Maraming salamat po sa inyo sa gabay at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Sa umagang ito, Lord, hiling ko po, patuloy niyo po kami i-bless, Lord God, ang bawat isa sa amin, Lord, na patuloy ka po namin sambahin sa puso at sa aming isipan, Lord God. Lord, huwag niyo po hayaan na gambalain kami ng sino man na masasamang elemento, Lord God. Balutin niyo po ng inyong banal na dugo't ingatan ang aming kabuong kapaligiran at ang sambahang ito, Lord God. Maraming salamat po sa inyo, Lord God, at patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming pagkakasala, maganto may sa isip, sa salita at sa gawa, Lord God, nang patuloy po namin kayong mapapurihan, pasalamatan sa aming buhay, Lord God. At maraming salamat po, Lord God, sa mga pagpapalang amin pong tinanggap sa pagmulat pa lang po ng aming mata, Lord. At itago niyo po sa inyong likuran ng inyong abang lingkod, Lord God, na gagamitin niyo po na tagapanguna sa magang ito. Ganon din po sa aming pastor na itago niyo rin po siya na magbibigay ng mensahe, Lord God. Kayo po ang mangusap sa amin, Lord. Padaluyin niyo po ang inyong banal na espiritu sa bawat isa sa amin, Lord God. Nang kayo lang po ang aming mapapurihan, pasalamatan at dakilain sa aming buhay, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray and give thanks. Amen. Amen! Amen! Pwede po ba natin palakpakan ang ating Diyos sa buhay? Amen! Patuloy tayo magpuri sa ating Diyos kahit na nararamdaman natin yung init ng panahon ngayon, pero yung pag-aalab ng ating pagpupuri sa Panginoon ay tunay at patuloy na mag-aapoy. Hallelujah, Jesus! Patuloy natin purihin ang Diyos. Amen. Walang sagama, walang aking nagawa. Nakaawal ang magtatagumpay sa akin ako. Praise Jesus. Hallelujah.
kailangan natin ibigay yan 100% para sa ating Panginoon. Amen? Amen! Amen! Masarap magpuri sa Panginoon. And isipin ko na lang, nire-release natin yung toxicity sa ating mga katawan. Amen! Patuloy tayo magpuri sa Kanya. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes. I love to worship you, my God. Yes, Jesus. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you. I love to worship you, my God. Yes, Lord. Come on, church. I love to worship you, my Lord, and feel your precious bread of heaven. You're all that should be left. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord, for the night's Lord. I love to worship you, my God. Yes. I love to worship you, my Lord,
and pray. Holy Spirit, come with power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come with power, change my heart, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come with power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come with power, change my heart, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, let these voices just hear your people, Lord. Continue to worship you, Panginoon. Walang init, wala kung kahit anong distractions, Panginoon. Yes, Lord, hear people, Jesus. Holy Spirit, minsan pa. Holy Spirit, Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my heart. Yes, Lord, believe. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, come with power, change my heart. I want to live for you, my God. I want to live for you, Jesus. Let your Spirit come with power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Jesus. Fall on us, Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Fall on us, Lord. You deserve all the glory, Lord. Pwede po ba natin ibigay ang pinakamataas na ating papuri sa ating Panginoon? Amen! Amen! Patuloy natin i-surrender sa Panginoon. Lahat, lahat. Amen! Amen! Hallelujah! Say Jesus! Amen! Hallelujah! Hallelujah! In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Yes, maraming salamat sa Diyos sa papuri at pag-awitan natin. Dahil lahat ng yun ay para lamang sa Kanya. Lumako po tayo sa ating scripture reading. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga, nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Maraming salamat po sa pagkabasa ng banal na salita. Pwede na po tayo makapo. At tinatawagan ko po si Sister Christina para po maglikom ng ating building pan offering.
tinatawagan ko po ang gusto po magpasalamat sa Panginoon at mag-testimony. Mga make it 2 minutes lang po. Ay pong salamat. Sige po, sino po mauna? Akyat na po kayo. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Mainit man ang ating simbahan, pero mas mainit ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon sa yung ating naganap na baptism kahapon. Na-video ko po yun lahat. Na-videohan ko po lahat ng mga nailubog sa sa ilog. At nagpasalamat din po ako dahil nag-birthday din po yung anak ko kahapon. Nag-celebrate naman sila doon sa resort sa kanyang mga barkada at humabol kami ni Christina. At ako naman, magbe-birthday din sa 19. Salamat sa Panginoon. Malakas na ako. Thank you, Lord. Amen. Hindi na nagkakasakit. Ganyan kabuti ang Panginoon. Amen. Yun lang po. Good morning. Papasalamat ko lang yung nakaraang linggo, yung nangyari sa isla, yung sa event natin sa volleyball. So, purihin ang Panginoon dahil maraming naging problema nung papunta na yung event. So, nagka-problema sa referee. So, ginawa ng Diyos. May nag-volunteer. So, nakuha natin ng mura yung referee. So, lahat natapos yung event na parang inayos niya lahat. Pangalawa, yung sa Dual Tech program din, after noon, kinabukasan kami ni Pastor Joey, nagpunta kami sa Ginoong Sanay na barangay. So, nag-evangelize kami ron ng mga dinatnan namin. So, maganda at positive yung aming resulta. Kasi, meron kaming nabuksan na isang grupo ng Ahon sa Hirap. Yung pinaka-leader nila is ayun yung ginamit ng Panginoon. Tsaka pinagpapasalamat ko si Brother Mark na, Mark. Si Brother Mark na kapatid din natin siya sa Methodist Church. Kaso siya yung naging tulay para magkaroon tayo ng kakilala rin sa Ginoong Sanay. Tsaka magkaroon tayo ng contact. So, next week, gagawa na kami ng group chat para rin sa mga nandun. So, lahat ng ginawa namin lahat ng ginawa namin, So, lahat ng ginawa namin nung last week, parang tinulungan kami o ginabayan kami doon sa mga umpisa hanggang matapos yung event. Hanggang sa financial, hanggang doon sa problema namin ni Pastor kung sino yung tutuluyan namin sa Ginoong Sanay. Nagkaroon kami ng contact within the night. May tumugon na kapatid din natin, sinamahan kami ron at pinakilala kami sa isang grupo. Malaking grupo ng Ahon sa Hirap. May 40 members na mga kananayan. So lahat yun is na-invite natin sa susunod na pagbisita. So ipinagpapasalamat ko lang. So sabi nga, maniwala ka lang. So lahat nung nangyari ay parang kasama namin siya. So, yun lang. Jesus' name, amen. Mabilis lang. Amen. Nais ko lang po i-share yung Word of God sa James 1:12. Sabi po dito, "Blessed is the person who keeps on going when times are hard. After they have come through hard times, this person will receive a crown. The Lord has promised it to those who love Him." Sa Tagalog naman, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Ito po yung aral na ito ay isang paalala na ang pagtitiis sa mga pagsubok ay nagpapatibay ng pananampalataya. Ang
Ang sino mang nananatiling tapat sa kabila ng kahirapan ay tatanggap ng korona ng buhay. Yan po ay korona ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Ay tayo po, maraming nararanasang pagsubok. Di po ba yung klima na lang sa labas na pwede natin gawing dahilan para hindi natin puntahan yung mga paggawain ng Panginoon, di ba? Tapos katulad ngayon, biglang nag-iba yung ano natin dito sa church. Parte po yan ng pagsubok kung dadalo ka pa ba o lalabas ka ba, hahayo ka ba dahil sa ganong nagbago ang klima. Siyempre, dapat tuloy pa rin po tayo, di po ba? Kasi nga, ginagawa natin ang lahat ng ito hindi para sa ating sarili, kundi para sumunod sa Panginoon. At magtatagumpay po tayo, hindi din sa ating kakayanan, kundi magtatagumpay tayo sa lahat ng ating gagawin dahil tapat ang Panginoong Diyos sa mga pangako niya sa atin. Amen? Amen. To God be all the glory, honor, and praise. Good morning po sa lahat. Nagpapasalamat po ako kay God kasi po, born again na po ako. Nagkaroon na po ako ng maraming ninang bigla. At saka po, praise God po, na-amaze lang po ako kasi, sabi kasi ni Pastor Alaida, ang banal na espiritu daw bumababa kahapon kapag katulad yan, dami namin na-baptize. Nung tumingala ako, may isang dove kasi na dumaan. Nag-thank you agad ako, thank you Lord. Kahit hindi pa ako nababaptize, pero nadyan agad yung presensya niya. Sabi kong ganun, thank God. At saka ang dami po kasing ganap ko kahapon. Pagkatapos ko po galing ng baptize, ang daming ginawa ni Lord sa akin. Galing pa po ako, nakapag-swimming pa po ako uli sa birthday ni Joby. Thank you po hanggang sa humapon na lang, nakipag-video pa po ako sa bahay nila si Susan. Thank you po, praise God po. Amen. Yes, congratulations po sa lahat ng nabaptize kahapon. To God be all the glory and praise po. Ito pong nararanasan natin ngayon, pasalamat tayo at umuulan na. Babala po ito sa atin. Ito po ay pre-taste na ng impyerno. Pa-pre-taste pa lang po ito. Kaya babala po ito. In Jesus' name. Ngayon po, tinatawagan ko po ang ating butihing pastor na siya pong magbibigay sa atin ng mensahe. Ito po ang ating tunay na pagkain mula po sa Panginoon. Siya po ay si Pastor Joey. Good morning po sa bawat isa. Ako rin po nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa naganap na baptize kahapon. At ako rin po ay naging bahagi ng baptize kahapon at marami po silang na baptize. At salamat dun sa presensya ng Panginoon sa isa sa atin na dumami tayo. Nawa po ang lahat na bago na baptize, gampanan natin ang ating tungkulin bilang tinawag ng Panginoon, bilang bahagi ng iglesyang ito. Sige po, tayo dumako na sa ating tema ngayong umaga. Basahin po natin lahat. Okay. Let's pray. Dakilang Diyos, Ikaw ang makita namin, Ikaw ang aming maramdaman, at hindi ang init ng panahon, kundi ang init mo, ang pagmamahal mo, ang kalinga mo, maging sa lahat ng aming marinig mula sa iyo, ay may silbing liwanag, lamig ng aming pananampalataya, init ng aming paglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama, sa umagang ito at patuloy, Diyos, manatili po na kaming lahat ay nakakonek sa iyo. In Jesus' name, Amen.
Next slide. Basahin natin. Okay. Dumako tayo sa problem. Basahin natin ang problem number 1. Sanga na hindi namumunga. Ano nga ba yung sanga na hindi namumunga? Dalawang klase po ito. Mga punong kahoy ba ito? Ito ba ay puno na may bunga o gumagapang na namumunga? At ito rin po ang dahilan kung bakit ang di namumunga ay dahil na rin sa walang koneksyon o walang nakukuwang sustansya mula sa puno. Bakit nga ba walang sustansya? Ito yung problem number 1 nito ay, sabi rito, sa buhay natin, maraming nagsasabing kasama ko si Lord. Pero ang tanong, nakikita ba sa buhay natin? Maraming nagsasabing kasama ko ang Lord, pero nakikita ba sa buhay natin? At ito isang sistema na kung saan paano mumunga ang isang mananampalataya kung hindi naman siya nakikipag-connect kay Lord. Ano yung dahilan ng kanyang hindi pagmumunga? Kaya sabihin pa nating araw-araw tayong nalalangin, sumasamba, nagbibigay ng kanyang ikasapung bahagi, kung ang pagsunod naman sa kanya ay wala sa puso niya. Tingnan natin ang Jeremias 2, verse 21 to 22. Tingnan mo natin ang 21. Ito yung mga sanga na kung saan namunga siya. Basahin pa natin. Okay, wait lang po. Diyos ang sinasabi sa Jeremias 2:21, pinili ka ng Panginoon mula sa pinakapiling binihi. Ano yung pinipagkakapili sa iyo? Pag pinili po tayo ng Panginoon, yung pagkakapili niya sa atin, pahalagahan mo. Bigyan mo ng pansin ng panawagan sa iyo ng Panginoon. Bigyan mo ng halaga yung ginagawa niya sa iyo. At dahil, ang sabi mo nga kanina, maraming tao nagsasabing kasama ko si Lord, pero yung tanong, nakikita ba sa buhay mo? Yun ang ating bukang bibig eh. Pero dahil sa maganda ka noon nung aking itanim mula sa pinakamalusog, sipin mo malusog. Pero bakit naging manlori siya ng bandang huli? Ito ba'y naging spoiled siya? Naging abusado ba siya? O sumubrang taas ng karunungan ng kanyang pag-iisip? Kaya nakikita sa kanya, alin? Yung pagiging mataas lang niya. Hanggang ngayon, wala pa siya nadadala sa iglesia. Kaya ang tanong dito ng Panginoon, tingnan mo ngayon ang naging buhay mo. Bawat isang mananampalataya nagkakaroon ng tatak sa Panginoon. Maging sa buong sangkatauhan, lalong-lalo na sa body of Christ na kasama natin. Ito naging dahilan din na kung saan ang pagiging bunga natin ay bunga ng mabuti ba? Hay naway mabuti at huwag kapintasan, huwag kasalanan, lalong-lalo na ang kasinungalingan. Dahil ang sabi naman diyan, para kang ubas na ligaw. Kahit nandoon ka sa templo, naliligaw pa rin ang iyong isip at puso mo. Naliligaw pa rin ang iyong pananampalataya at paniniwala kay God. Ano yung mga bulok na sinabanggit diyan?
Yung bulok na panalita, yun ang nagiging bunga ng ating pananampalataya na walang koneksyon sa ating Panginoon. Yan din ang sinasabi niya sa atin, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Pero ano ang nakikita ng Panginoon sa bawat isa na hindi tumutugon sa kanyang panawagan o sa kanyang kautusan? Ang sangan, hindi na nanatili sa puno. Ano na nangyayari sa kanya? Matutuyo. Kaya naman dun sa sinasabi diyan, yan ang giging problema ng bawat isa sa atin, na bawat manampataya. Para kang ubat na ligaw, nabubulok, ang bunga walang pakinabang. Masakit ang atang banggitin na ang bawat bunga ng ating salita nagiging walang pakinabang sa iba. Paano ba nagiging bunga ito? Ang bunga niyan ay bunga ng iyong patotoo, pagsasabuhay, pagbibigay tugon sa panawagan ng Panginoon. Sa pagbibigay anyaya niya sa iyo, na hinihikayat ka niya, ini-encourage ka niya na pagkalinisin mo ang iyong sanga o ang pagiging sanga mo sa Kanya o yung pagiging koneksyon mo sa Kanya. Dahil kapag nagkataon, habang tumatagal ka sa iglesyang ito, ang dating na marami sa iyo, sabi rito, sabi roon, anong tumatatak sa kanila pagdating ng panahon. At ano din ang naitanim mo sa kanila. At nagiging bunga sa kanila ay ano? Verse 22, Amen. Basahin natin. Sabi diyan, totoo ba yan mga kapatid? Kahit maghugas ka pa at gumamit ng pinakamatapang na sabon, mananatili ang mantsa mo. Mananatili ang kasalanan mo. Meron ba itong pagbabagong magaganap? Meron. Kung lahat ng ginagawa mo ngayon sa kasalukuyan hanggang sa sunod at hindi mo mabitawan, mawawala yan. Papaano? Sa total all surrender ng sin na gagawin mo. Magiging maputi yan. Kaya sabi sa Isaiah 1:18, halika, maging puti ang nebe ang iyong kasalanan kahit ganong kadugo, kadilim pa yan. Ganyan mangyayari sa'yo. Pero hanggat hindi natin ito sinusurrender ng buong buo sa Panginoon. Kaya sabi diyan, kahit maghugas ka pa ng pinakamatapang na sabon, mananatili ang mantsa ng kasalanan mo sa Kanya. Ibig sabihin, tumatatak sa Panginoon ang ginawa mo. Nananatili sa Kanya. Kahit ilang dekada pa tayo narito, mananatili pa rin ang mantsa ng ating kasalanan. Sa problem number 2, ang sangang hindi na natili sa puno. Ano nga ba ibig sabihin itong sanga hindi na natili sa puno? Kapag sangay hindi na natili sa puso, sa kanyang pananampalataya, ano nga ba ang ating mababasa dyan? At anong kahulugan yan? Dati, sanga na hindi na natili sa puno, ito yon. Yung feeling mo na hindi ka na on fire kay Lord. Dahil, dati ay tulad ng right now, may na ikaw ay lumalayo sa Kanya. Yung para kang guilty ka dahil sa paglayo mo sa Kanya. Feeling mo, naka-on fire ka pa rin. Pero ang ramdam ng kapwa-kapatid mo sa pananampalataya, naiiba. Kaya nga, noon ko pa sinasabi, dapat kilala mo, alam mo, ang bawat isa ng bawat bahay nila.
Dahil doon tayo nagkakaroon ng malaking pagkilala sa Diyos. At doon din tayo nagkakaroon ng malaking koneksyon sa iisang katawan. Diyan ang inuuna ng Panginoon. Pero, kung tayong lahat ay hindi walang pagkakilanlan sa bawat isa sa atin, ano ang ibig sabihin na manatili sa puno? Ang nanatili sa puno ay nagkakaroon ng bunga, nakakadahon, at nakakasanga muli at lumalago. Ano ang pinaka-importante dyan? Yung mamunga ka. Yung bunga na kung saan nakikita sa buhay mo. Namamasdan nila yung bungang ginawa mo. Sino man ang patayang kilala nyo na nagbunga ng kabutihan? May kilala kayo? Sino man ang pataya na nakilala nyo nagpunta sa church neto na ang bunga niya hanggang ngayon tumatatak sa inyong puso? Nanay pa. Sino pa? Wala na? Ate Neneng attorney. Bakit? Ano ang naibunga sa inyo? Anong bunga ang binigay sa inyo? Si Nanay Pat, anong bunga ang binigay sa iyo? Nang hindi nyo nalilimutan. Ganyan ang bunga nais ng Panginoon sa atin. Ganyan din ang nais niyang ipagawa sa iyo. Minsan napapagod ka nang sa paggawa ng mabuti. Yung bang light goat? Na kung saan yung mga heavy yung ating ginagampanan sa Diyos. Pero hindi mo alam, itong heavy na yan, dadaanin mo rin yan. At yan ay hindi mo maiiwasan. Ito yung tinatawag natin practice. Tayong lahat ay tinatawag na mananandata. Ano mananandata? Mga kawalan Diyos. Kung saan sa'y dalhin, ready ka mag-message. Ready ka mag-share. Ready ka magpatotoo. Yun ang tawag ng manandata. Dala-dala mo isang data mo. Ano sandata yan? Ano ba sandata ng mananampalataya? Word of God. Yan ang kanyang sandata. Kahit saan mapunta, dala-dala mo dapat yan. At hindi mo dapat iniiwan yan. Kaya nga kita tayo minsan, sabi niya, are you Christian? Are you born again? Di ba tinatanong kong ganyan? Dahil na rin sa iyong pananalita at gawa. Kaya may katugon na salita yan, ang isang manampalataya sa salita at walang gawa, anong katumbas nun? Patay ang pananampalataya niya. Ganyan din po katugon noon. Kaya ang bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng tinatawag natin na love. Kung ano ginawa ng Diyos sa atin ng paglaligtas, love din ang bigay mo sa kapwa mo. At hindi mo dapat susuklian din ng kasalanan. Dahil pag ginawa mo sa Kanya yan, anong pagkakaiba nyo? Yung dalawa. Kaya kasaan ang mga ito? Sabi pa rito, ang paglakad na kasama si Jesus dapat nagbubunga. Ang paglakad natin kasama si Kristo, dapat nagbubunga tayo. Anong pagbubunga ito? Pagbubunga ng pagsunod, pagtitiwala, at pagbabahagi. Pagkasama mo si Lord. Pero kung kasama mo ang iba, hindi natin magagawa ito. Kaya sa ating buhay, sa ating buhay ganito. Sa buhay natin, maraming tao na sasabing kasama ko si Lord, pero hindi naman nakikita sa ating pamumuhay. Kaya yung sanga, na sabi niyan, na hindi na natili sa puno, ito nagiging bunga. Marami tao na sasabing kasama ko si Lord, pero hindi nakikita sa buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit ang isang mananampalataya walang pag-angat
sa kanyang pananampalataya. Walang grow. Walang paglago. Ang kalalago po ng iglesia, doon nakikita sa prayer meeting. Sa prayer meeting pa lang, kung tayo gatong kadami, makikita ng Diyos na tayong lahat nagkakaisa. Pero sa prayer meeting, 3, 4, 5, 7, hanggang 8 ang pinakamarami, sa tingin mo, lumalago ba ang iglesia? Yung prayer meeting na yan, saan kayo naging born again? Hindi ba sa prayer meeting? Hindi ba sa Bible study? Ganon din po yun. Kung paano ka lumalago sa pagkilala at pagtanggap sa Panginoon, ganon din ang nais niyang paglago mo. Huwag tayong manatili sa status na meron ka ngayon. Sa mga bagay na nakapaglalayo sa iyo, sa koneksyon mo sa Kanya. Principle number 1. Pakibasa po. Paglilinis ng Diyos, kinakailangan. Ang sanga nakakabit sa puno, nabubuhay kapag hiwalay. Natutuyo ka ba o hiwalay ka? Hiwalay ka ba o natutuyo ka ngayon? Meron ka ba bang apoy sa pananampalataya mo? Meron bang fire sa iyong pagtitiwala sa Diyos? Meron ka ba bang nararamdamang Holy Spirit kapag sumapasok ka sa iglesyang ito? Yan ang dahilan ng paglilinis ng Diyos. Ang paglilinis niya, sabi nga sa kasabihan ng Bible, ang pagpalo sa atin ng Panginoon ay huwag mong ipagdamdam dahil yan ay pagtutuwid lang sa iyo. Kumukha ng ating mga anak na sanggol o bata pa, kapag pinalo mo, di ba sabi niya, hindi na po, ayoko na po. Hindi na po uulit. Ganyan din ang Panginoon. Kapag tayo pinapalo niya, tinatapik na tayo, ibig sabihin, itinutuwid ka. Pero huwag mong ipagdamdam. Kaya sabi diyan, paglilinis na yon, kasi nililinis niya ang bawat salita ng ating binibitas, ng ating binibigkas, na ating sinasabi sa kapwa, na hindi mo alam, nakakasakit ka pala ng damdamin ng iba. Next slide. Basahin natin. Ganyan. Sabi, ganun din kapag lumalakad tayo kasama si Jesus, may bunga. Pero pag hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Walang tunay spiritual value. Yung inaalis sa atin, alin? Ang inaalis sa atin, yung mga bulaklak ng dila natin. Kasi yan, sabi nga, sa kasabihan, sampalin mo na ako 10 beses, huwag mo na akong pagsabihan na masama. Hanggang sa aking pagtanda, dala-dala ko. Kaya sabi rito, wala tayong magagawa kung may tunay tayong spiritual value. Ibig sabihin, huwag natin patulang muna ang salitang nadidinig mo sa kapwa mo. Pero kung siya minsan, hindi na nawawala sa kanya, baka yan siguro ang kanyang attitudes, ng kanyang pananampalataya, na kung saan parang ang hirap na niyang bitawan o alisin. Pero dapat sa mananampalataya, hindi natin nariringgan ng salitang nakakasugat ng damdamin ng iba. Kaya yung pag-aalis niya, iyan na ay bilang pagtutuwid sa iyo. Dahil sa kada pag-aalis sa iyo na maganyan, nililinis ka lang niya. Dahil ayaw niya na ikaw muli ay muli madumihan. Yung pong kahapon na baptize, anong isabihin ng tubig? Paglilinis. Ganyan din po ang gusto ng Diyos. Lilinis na kayo sa kanyang salita. Magpakalinis kayo habang panahon. Pero paglalinis sa inyo,
Nasabihin ng iba, ay, nabaptize na ako. Kaya born again na ako, matasawag. Pwede na akong gumawa ng mali na hindi naman nakikita ng ibang kapatiran. Mali. Kapag nininis ka na, manatili ka sa kalinisan. Huwag tayong tumulad sa baboy. Ang baboy, paliguan ng paliguan, babalik muli sa lupan. Ang aso, pakainin mo na busog, isinuka, kakainin muli yung sinuka niya. Huwag tayong tumulad sa dalawang talinghagang ito. Kapag tayo nabaptize na, ibig sabihin, ayaw na ng Panginoon, naroon ka sa lubluban ng karumihan mo o kasalanan. Kaya nga pag tayo nilinis na, inalis na sa atin ng lahat na ating karumihan. Next slide. Pakisawa po. Ang pagkakakapit at pananatili sa daan ng kasaganahan. Ano ba yung daan na ating tinatahak ngayon? Daan ba ito na masama o daan na mabuti? Sabi diyan, ang pagkakalapit at pananatili sa ay daan ng kasaganahan. Sasabihin ng iba, Lord, bakit ba noon 2 dekada na ako sa iglesia, wala pa rin ako nakikita ng kasaganaan sa buhay ko. Hirap na hirap pa rin ako. Bakit ganoon? Kahit saan ako pumunta, mangungutang ako, ayaw kong pautangin. Ayaw kong pahiramin. Ano ba yung sabi ng Panginoon sa atin? Ang tao nakakabit kay Jesus, natututong sumunod. Ang tanong, sumunod ka na ba sa Kanya? Ang tanong ng Lord, sumunod ka na ba? Ako ba ang susunod sa iyo? O ikaw ang susunod sa akin? Hindi ba sa isang kumpanya, may nakita ka bang employee na inutusan ng kanyang amo? Meron bang ganon? Ganyan din tayo. Dumadaan tayo sa proseso. Kung paano dumaan si Jesus sa krus ng Kalbaryo, ganon din tayo dadaan. Hindi tayo noodles. Tayo manampalataya na sinasanay niya sa mga bagay na nais niya at plano niya para sa iyo. Kung ta ganung bagay, hindi ka na pahiram, hindi ka na pautang, sasama loob mo, lalayo ka, sino? Sino pa ang kakapit sa iyo? At sino pa maniniwala sa iyo? Sa ganung bagay, walang pagtitiis, walang pagtsatsaga. Kung si Jesus nga hanggang ngayon, pinagtsatsagaan ka. Nagtitiis sa iyo. Sa bawat kasalanan ginagawa mo, dinadadaga mo pa, yung pasan ng krus niya, lalo mong pinabibigat. Kaya sabi rito, yung pagkakakabit mo sa Kanya, habang may ginagawa kang mali, nagiging mabigat din sa Kanya yun. Nagiging dalahin din yun. Kaya yung kasaganahan ng ating hinihintay, ang tanong ng Panginoon sa iyo, nagampanan mo na ba ang dapat mong gampanan bilang mga lingkod na tinawag niya? Next slide. Yan. Diyan sa verse 4, ng John 15, verse 4, ilang salita ang 4 na beses sinabi? Manatili. Ibig sabihin, manatili tayo sa pagsunod sa Kanya, manatili tayo na maging tapat sa Kanya, at manatili tayo umiibig sa Kanya, at manatili tayong sumusunod sa Kanya. Yung 4 na yan. Mula sa John 15:4 hanggang 10, meron 11 na sinasabi manatili ka sa Kanya. Bakit kailangan manatili sa Kanya? Sabi ito, mga kapatid, ang pagsunod ay bunga ng tunay na relasyon kay Jesus. Kung tayo ay manatili sa ganitong sistema,
Sino ba ang iyong pinapanginoon? Sino ba ang iyong dinidiyos? Sino ba ang kinikilala mong Panginoon sa buhay mo? Pwede mo sabihin, ako, sarili ko, Diyos ko. O Diyos ko ang aking trabaho. O Diyos ko yung aking negosyo. Kaya yung apat na yan, na pananatili sa Panginoon, kung lahat ng ito'y magagawa natin na may kagalakan, yung kanyang nilasyon mo sa Kanya, relasyon ng bunga ng iyong pagsunod. Relasyon na kung saan nagiging malawak ang iyong relasyon sa Diyos. Siguro man, sa mag-asawa rito, malawak ang kanilang koneksyon, ang kanilang relasyon. Bakit? Dahil siya ang iyong pinakasalan. Hindi malawak ang iyong relasyon, hindi mo siya pakakasalan. Tama ba ako doon? Amen? Kaya lahat tayo, ang relasyon na yan, mahalaga. Hindi yung anong itsura niya, kung anong ganda niya, anong sexy niya, hindi iyon ang iyong pinakasalan. Kung nirelasyon at yung kanyang pag-uugali, yan ang kanyang pinakasalan. Hindi yung ganda. Kasi yung ganda, kumukupas yan. Naluluma. Sabi nga sa Morong, kapag ikay na ganyang edad na 64 ka na, bakit ka na sa doktor? Wala na pre, luma na. Lahat ng bagay nag-iiba. Lahat ng bagay sa ating pananampalataya nagbabago. Dapat baguhin din natin kung ano ang nakakalugod sa Diyos. Kung ano ang kinasisiyahan niya. Kung paano mo siya napapangiti. Hindi yung puro ikaw ang naging nakangiti. Abot pa hanggang tainga ang ngiti mo. Pero siya, kailan mo napangiti? O yung boyfriend mo lang napapangiti mo. O yung girlfriend mo lang. Pero si God, napangiti mo na ba? Next slide. Walang magagawa kung walay kay Jesus. Kapag mahal mo ang Panginoon, hindi mo tinitignan ang utos niya bilang pabigat. Tinitingnan mo ito bilang gabay. Mahalaga ba ang gabay sa buhay natin? Ito yung gabay na kung saan yung ba meron ka mataas na 3-story building, may hagdanan pababa, pero walang gabay. Makakababa ka ba ng kalmado lang? Ba hindi? Di ba maalangan ka? Yung gabay na tinatawag yung ibang pag bumababa ka, may hinahawakan ka. Iyon ang gabay. Sa mananampalataya, anong gabay natin? Play, connection, relasyon. Halimbawa, kapag ang Diyos ay nagsabing magpapatawad minsan, mahirap, pero dahil kasama natin si Jesus, natututo tayong sumunod. Kasi sabi mo, ayaw ko na Lord, sawa na ako sa ganitong bisyo. Ayaw ko na Lord, sawa na ako nang gumawa ng kasamaan sa kapwa ako. Bakit? Yun ang pagsunod natin sa Kanya. Natututo tayo umamin ng ating kasalanan. Pero, kapag ito hindi natin binitawan, sasabihin ng Lord sa'yo, di kita nakikilala. Kahit anong pang gawin mong sakripisyo. Pag sinabi niya sa'yo, pagkatok mo sa Kanya, hindi kita nakikilala. Dahil ilang beses siya nagpabala, nag-warning, nagbigay ng mga taong gagamitin niya para sabihin mga bagay na yan, pero wala kang pagbabago. Isabihin noon, pagdating mo sa Kanya, hindi kita nakikilala. Mahirap yun, kapatid. Next slide. Yeah. Kapag sinabi ng Diyos na lumalayo
na lumayo ka sa kasalanan kahit gusto lamang natin, pinipili natin ang Panginoon. Hindi sabihin na perfect tayo, pero ibig sabihin, may direksyon na ang buhay natin. Ang tunay na Christian life ay hindi lang kay Lord, bless me, kundi Lord, lead me. Lahat ng bagay na makakalapit sa Diyos, ginagawa niya lahat ng uri ng pamamaraan para magpaturo tayo sa Kanya. Hindi para ilayo sa Kanya. Kagaya ng isang ama, lahat ng anak niya gusto merong relasyon sa Kanya, merong pakatakot sa Kanya, merong pagsunod sa Kanya, at higit sa lahat, merong sa Kanyang respeto at paggalang. Dahil ayon ng Panginoon, nang habang lumalaki tayo, nagiging wala tayong aral o katuruan. Ayaw niya na tayo ipari sa toro kung sino makita, basta lang susuruin. Kaya tayong lahat, tinuturuan niya. Hanggat kaya pa natin sumunod sa Kanya, sumunod tayo. Ang tunay na Christian life, hindi lang, Lord bless me, kundi Lord, lead me. Ito yung paraan ng Diyos para yung kasalanan, layuhan natin. Para yung makamundong pamumuhay, alisin natin, bitawan natin. Huwag tayong mamalagi sa ganyang pamumuhay. Huwag tayong manatili sa ganyang lifestyle ng ating paglilingkod sa Diyos. Baguhin natin kung kaya natin baguhin. Kung hindi natin kayang baguhin, lumapit tayo doon sa mga matatanda sa iglesia na maaari kang payuhan tungkol sa bagay na yan. At kung hindi mo naman ito masabi sa marami, pumunta ka. Ito yung sa paghahangad mo lang na magkaroon ka ng level up sa pananampalataya. Lumapit ka sa mga pastor na kilala mo upang isang guni ang iyong nararamdaman o nararanasan. Kung gusto talaga lumago sa pananampalataya, hahangadin mo ang ganyan. Ang tao nakakabit kay Jesus, natututong magtiwala. Kaya dapat kung sinong taong lalpitan mo, dapat natututo ka magtiwala. Pansinin natin ang Branch. Hindi nabubuhay sa sarili niyang lakas. Hindi siya gumagawa ng sarili niyang buhay. Ang buhay niya ay nanggagaling sa puno. O dapat tayo lumalago at gumagapang tayo. Huwag tayo manatiling naka-stack lang sa dati na kinatatayuan mo o kinauupuan mo. Huwag ka manatiling nakaganyan. Kaya ang pagtuturo ng Panginoon, walang tigil eh. Kaya nga ang Bible, napakakapal, ganyang karami yung gusto niyang i-aral sa iyo. Ganyang karami din gusto niyang matutunan sa iyo para sa iyo. Bakit? Napakahalaga mo sa Kanya. Napaka-importante mo sa Kanya. Kaya nga sabi niya, nasa tiyang ka pa lang ng nanay mo, pinili ka na. Dapat rin palagahan yung mga ginagawa ng Diyos sa atin. At dapat mo rin unawain kung bakit tayo dumaraan sa ibang pagsubok, gaya ng ginto. Doon na tayo nahintulad eh. Kung di dahil doon, ano ba ang gagawin ng Diyos sa atin? Pag sinabi niya na, sige, Satanas, kunin mo na lahat yan. Pinuubaya ako sa iyo. Payag kayo? Kaya ang pag-aaral sa tanan ng Diyos, walang tigil. Hanggat may nagagawa tayong mali, hindi titigil ang paggawa ng Diyos ng kabutihan sa atin lahat. Amen? Minsan sa buhay, gusto mo natin kontrolin ang lahat. Gusto natin, alam natin na mangyayari bukas. Gusto natin sigurado ang lahat bago tayo sumunod. Meron tayong pamantayan na binabanggit. Pero ang tanong, sino ba ang iyong tinatanong? Sarili mo ba o ang Diyos? Gumagawa tayo ng pamantayan, ang tanong ba ng Panginoon sa iyo, nagawa mo ba ang sumunod sa Kanya na malaya ka? Na walang pumipigil, walang nagiging hadlang? Yan ang dahilan din eh. May panahon na hindi malinaw ang daan, na may panahon na hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari isang bagay na may
Mga panahon na maaaring parang tahimik ang Diyos. Sa panahon na tayo nanalangin, tahimik pa rin siya. Walang relaksyon, walang aksyon, walang pakiramdam. Bakit? Dahil na rin meto sa manid na siya sa iyong kasalanan. Manid na siya dahil sa lagi mong pagsurrender, pangako na hindi natutupad at lagi napapako. Yung mga pangako ng Diyos, 100% totoo. Sa pangako ng tao, masasabi ba ang 100% totoo? Ang Diyos ba naging sinungaling sa atin? Ang Diyos ba minsan sinabi niya na hindi kita anak? Yan nagiging dahilan kung bakit sa bawat salita niya, dapat natin pagtiwalaan. Dapat nating sundin. Promise? Ang bawat mananampalataya ay may kwento ng biyaya ng Diyos. Pwede mo sabihin sa iba, ang biyaya niyan. Ganito ako, tinulungan ng Panginoon. Tinulungan ka upang sa Lord, salamat. Salamat sa mga anak ko na nakatapos na ng pag-aaral. Mga profesional na ang kanilang mga trabaho. Minsan natawa ako kay Mary Jane doon sa Awares of Bless. Nang sabi niya, Lord, nangihingi ako ng kaunti, pero ang laki-laki ng binigay mo. Hindi ko inaasahan na gano'ng kalaki ibibigay mo. Kaya binanggit rin yung price kung ilang magkano. Imingi lang daw siya ng 3. Ginawang 30K? Amen? Yun ang patotoo na isang mananampalataya na kung saan bawat isa sa atin humingi ng 3K, naging 30K. Yung 3, dinagdagan ng 0. Di ba nakaka-bless yung gano'n? Kaya sabi niya, pwede mo sabihin sa iba, ganito ako tinulungan ng Panginoon. Ganito ako binago ni Jesus. Binago niya ang pagiging manipakyaw ko. Binago niya ang pagiging kuripot ko at madamot. Ganito ako, pinatawanan niya. Pinatawad niya ako dahil sa bukas ng puso ko sa iba. Ganito ako binigyan ng pag-asa na dati wala akong pag-asa sa marami. Ngayon, ang dami ka ng friends. Umabot pa ng view na 1 million. Hindi ba ganon? Minsan, simpleng testimony lang, malaking impact sa ibang tao. Yung simple natin testimony, malaking impact sa iba niyan, kapatid. Malaki na idudulot ang pag-asa. Sino sa may kailangan direktak? Taas ang kamay. Isa lang? Kay direktak? Dinagtak. Tak, tak, tak. Na kung saan, nagpunta sa annual conference, doon sa Glory Hotel ba yun? Ang patotoo niya, 5 cancer ang kanyang nalampasan. Ngayon, buhay na buhay siya. Ang lakas. Why? Yung sinasabi, manatili siya sa pagtitiwala sa Diyos. Nanatili siyang sumusunod. Nanatili siyang nagbibigay. Nanatili siyang lumalayo sa kasalanan. Iyon ang patotoo niya. At iyon ang kanyang ginagampanan na ngayon. Kaya sabi nga niya, Pastor Joey, kahit saan mo ko dalhin, susunod ako. Nabagay ko sa kanya si Pastor Allen na ang kanyang mga membro, mga ita. Saan? Doon sa daraitan. Mga ita ang kanyang mga membro, pero pag sinabi sa gawain, kay gabi o araw man niya o takayin tapat, pumupunta. Ang lakad nila, mula sa church, 3 oras ang lakaran, papunta sa iglesia. Amen? Kaya natin to? Amen. Yan sabi yung pangako niya, kung tayo mangangako sa Diyos, sundin natin ng buong puso. Sumunod tayo na may kagalakan, sumunod tayo na si Jesus ang ating kasama sa ating paglalakad. In the name of the Father, the Holy Spirit. Amen. At amen.
Maraming salamat po, Pastor, sa napakasarap na mensahe mula po sa inyo. Ang papuri ay sa Diyos. Amen. Dumako po tayo sa ating tithes and offering. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyong ring handugan. Sa gayong kamalig mo ay laging aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi matutuyuan. Tinatawagan ko po ang mag-ina, si Connie at saka si Sir Connie at saka si Ate Abril para maglikom po ng ating ikapo. With a grateful give thanks to the Holy. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Basta tayo po tayong lahat. Praise of God. Stand po natin ating kamay. Maraming salamat po, Lord, sa mga pagpapalang ito na gagamitin niyo po sa inyong santuario, Lord God. Patuloy niyo po pagpalain ang bawat isa sa amin, Lord, ang mga kapatiran na nandito, Lord. Lahat po kami, Lord, pagpalain niyo po kami. Na patuloy po kami makapagkaloob sa pangangailangan ng ating bahay-sambahan, Lord God. Maraming salamat po sa lahat ng kaloob sa inyo, Lord, Lord God. Maraming salamat po sa mga papalang amin natatanggap mula po sa inyo, Lord God. So, never-ending at napagpapala mula sa inyo, Lord. All the blessings and all the glory only goes to you, Lord God. Kayo lang po ang aming papupurihan, pasasalamatan at sasambahin habang po kami nabubuhay. Maraming salamat po, Lord God, sa lahat ng pagpapalang patuloy namin natatanggap mula sa inyo, Lord God. In Jesus' mighty name we pray and give thanks. Amen.
Spirit, come in power, change my life, that I may live for you, my Lord, for the night Lord. I love to worship you, my God. I love to worship
salamat. Salamat, salamat, Panginoon. Sa laging pagsama mo sa bawat isa. Panginoon, nawa ang lahat ng aming nadinig mula sa iyo. Magkaroon tayo ng rema sa puso ng bawat isa. At ito ay tumatak sa mga espiritong nasama sa amin. Panginoon, nawa po ay huwag kami manatili sa ngatong kalagayan na wala kaming paglago sa aming pananampalataya. Lord, baguhin mo sa bawat isa ang pananatili sa mga hindi nila paglago na walang koneksyon sa iyo. Natatakot pa kami, Panginoon, sa biglaan pagdating mo ay kami madatnan mo sa gatong kalagayan namin. Panginoon, hanggat dinadalangin namin sa iyo na patuloy mo kaming baguhin ang status ng aming pagkilala at pagtanggap sa iyo. Manatili, Panginoon, sa amin ang salita na bibigay pag-asa, nagbibigay tagumpay, nagbibigay sa amin ng pagsunod sa puso namin na ikaw lang ang aming itinataas. Manatili sa aming buhay, Panginoon, ang iyong banal na espiritu na kung saan ang lahat ng ito'y tinutuwid mo, ang lahat ng aming mali, na lahat ng aming mga nagagawa na nakakabigat po sa iyong pasanin sa krus. Dakilang Diyos, sinadalain po namin ang lahat ng ito ni amin pong isinusurrender. Na aming isinusuko lahat ito, Panginoon. Upang dumating ka man sa panahon na hindi sinasadya, na parang isa magnanakaw, madatan mo kaming nasa mabuting kalagayan, nasa mabuting panalit at gawa, nasa mabuting pagsunod na may kagalakan. Madatan mo kami, lahat kami, ay naging nalinis na ng iyong salitang ibinabahagi mo sa amin lahat. Salamat, Ana, sa banal na espiritu na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po, Ama, sa kapangyarihan ng banal na espiritu ng punong-puno ng pag-ibig, pagmamalasakit sa isa't isa, maging sa buong sambahayan ng bawat pamilya na narito. Salamat po, Ama, sa pananatili na hindi ka nang nanawa na kami ay laging itumpak sa amin nagagawang mali. Salamat, Panginoon, nananatili pa rin ang pag-ibig mo sa amin sa bawat isa. Ikaw nawa ang lagi naming pag-asa at laging tagumpay na nagbibigay sa amin ng kagalakan, na kasama ka namin sa aming paglakad, sa aming paghayo. Manatili ang karunungan mo sa bawat isa at manatili din kami sa iyo, nakakapit sa iyo. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang lahat ng mga lingkod mo na sumamba sa araw nito. I-bless mo, Panginoon, ang bawat isa. I-bless mo rin, Panginoon, lahat ng kabuhayan meron sila. At i-bless mo ang bawat anak nila na narito sa iglesia, na nauhubog ng salita mo. At i-bless mo rin, Panginoon, ang bawat ama, ina, anak, na patuloy na lumago, sumagana sa pagkilala at pagsunod sa iyong kaharian. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig na hindi nababago o hindi nababawasan kailanman. Salamat po, Ama, sa lahat ng pagpapalad biyaya na inaabot mo na sa bawat anak mo na narito. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Amin po binabalik sa lahat ng kapurihan, pasasalamat sa iyong kataas-taasan at kabanal-banal ng pangalan. Amen. At ngayon, damahin natin ang kanyang masaghanang pagpapalad biyaya, ang pagkaibigin ng lubos at ganap ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu. Amen. At Amen. At Amen.
pumunta sandali. Meron pong announcement sandali si Brother Edmond. Brother Eman, may sinend ako sa Viber. Papaano ko nga pala yun. Yung report ko. While we are waiting for Brother Edmond's announcements, here are our church's announcements. So, meron po tayong council meeting after service. Meron po ba council? Pastor? Wala po. Alright. So, sa darating po na May 25 to 29, 2026, 8 a.m. to 12 p.m., magkakaroon po tayo ng ating Vacation Bible School dito po sa ating church. So, pinapaalalahanan po ang bawat isa na mag-invite ng mga bata na ating matuturuan for this year's Vacation Bible School. Para po sa mga wala pang parents consent, maaaring makipag-ugnayan na lamang po sa amin na mabigyan namin ng copy. And pinapalalan din po about leaders or teachers na meron tayong meeting mamaya for finalization of our VBS 2026. Next. At para po sa mga nagnanais na maging parte ng scholarship program for this school year 2026-2027, please submit your application form after service sa ating council chair, Tita Mary Jane Franco. At kung wala pa po kayong copy ng application form, pwede po namin i-forward sa inyo upang makapag-submit. Dahil ang deadline po nito ay ngayon. Ay nung 16 pa. Alright. For our church projects for this year, nagpapatuloy pa rin po ang renovation ng ating church ceiling. And for our tech booth, ating contribution na 500 pesos per family for 2 months, once every 2 months is ongoing pa rin po. And our total contributions for the month of February to April is already 9,000 pesos. Kaya para po sa mga hindi po nakapagbabayad for the month of April and May, magpag-ugnayan na lang po sa ating church treasurer, Sister Sylvia Mahadas. At para naman po sa mga first batch na materials na atin na pong nagamit for our church ceiling, ito po ay nagkakahalagang 6,000 pesos. And for our tithes and offerings collection report, last Sunday, May 10, 2026, ating po tithes and offerings ay mabot ng 5,734. And for our building fund offering, nagkaroon tayo ng 188 pesos with a total collections of 5,922 pesos. Good morning. So, report ko lang yung mga ano natin. Dito sa first slide na pinakita ni Brother Eman, ito yung mga nakuha nating solicitation. Man, pa on the top nga po on the first. Hindi ko mabasa. Man, sa number 1. Hindi, yan. Yung isa. Yan. Yung number 1 lang. Sister Neneng Kao, 5,000. Brother Mon Paquinto,
Paquitos, Panginto, 500. Sister Judith Sanggalang, 500. Sister Maricel Fernandez, 1,000. Sister Julieta Ueda, 2,500. Mayor Rhea Inares, 2,000. Councilor Arnel Rivera, 500. Kagawa Delpin Siner, 500. Saidi Rivera, 300. Michael Gordones, 1,000. Amaya Holmes, 500. Sister Divine Grace, 500. 500. Alvin Aragones, 300. And Rowena Gatan. So, ito yung nalikom natin. That is total of 15,300. Tapos, meron din tayong palaki. Sa church, nakakuha tayo sa transportation and gasoline na 2,000 and transportation sa pangalawa is 1,000. So, pinareport lang sa akin to ni Pastor Joey. So, meron din tayong sa third natin, ito yung list of entries ng mga barangay. Ang barangay Buhangin na discount na 600, total of 2,000 per barangay. The total amount is 24,800. Yan yung nakuha natin sa entry plus 15,300 ba yan? 800. At ito naman po yung general activity expenses. Meron tayong naging gastos sa evangelism namin ni Pastor. Papunta sa gastos. Total of 750. Ito yung May 9, after nung sa Dual Tech event. Tapos sa Dual Tech, gumastos tayo ng 3,000. Magkano man? Wala akong salamin na 3,000. Sige, okay lang. Ayun, 3,960. Ito yung ginastos natin sa Dual Tech nung 8 ng May. Meron din tayong gastos na 5,000 para sa pagkuha ng trophy, medal, solicitation, at entries, invitation sa mga barangay. A total of 5,000. Okay? Next sheet. Ano to? Ito naman yung gastos sa volleyball event mismo. Meron tayong breakfast, lunch, dinner, tsaka unabot kasi siya ng madaling araw kaya may midnight snack. Helper, prices, total of 26,300. So ito yung ipinagpapasalamat ko, although kakapusin kami sa budget pero sumobra pa rin. May summary tayo na total ng budget na nalikom natin for solicitation na 15,300 plus entrance fee na 24,800 tsaka tulong na church contribution na 43,100 ang total. Ngayon, meron din tayong expenses na general activity expenses na 9,710. Ito yung evangelist, tapos Dual Tech event, tsaka yung gastos namin doon sa pagkuha ng trophy, invitation, transportation, of total of 36,010 pesos. So, ang nalikom pa ng church, kasi doon sa barangay, ang kinuha na lang nila yung bola, tsaka yung discount ng entry nila. Imbis na 2,000, naging 1,400. So, meron din tayong naitulong sa Barangay Buhangin, yung bola ng volleyball worth of 3,000, tsaka 1,600. So, kumita rin sila ng 4,600. Actually, hindi tulong. Hindi kita. Nakatulong tayo sa kanila. So, nakatulong na tayo sa event, nairaos natin siya. Meron din tayong pumasok pa sa church na 7,090. So, i-remit ko po siya lahat mamaya. So, yun lang po. Pinareport lang ni Pastor Joey. Salamat. Paangat nga nung konti. May tanong na si Brother Rex. Doon sa volleyball expenses. Kasama lahat yun, brother. Kung makikita nyo, naka-elaborate siya. Sinabi ko lang yung summary. Pero kung titingnan nyo, nakasama siya. Helper, committee gift, love gift. Pasensya na, iba yung dala kong salamin. Champion for men's, prize and women's,
Tapos may MVP prize. Ayun yung referee, 4,500. Yan yung from 15,000, sabi ko nga, pinagpasalamat ko yan, may parang ewan ko kung bakit may 4,500 tayong nakuha. So sabi ko nga, parang kasama namin ng Panginoon nung ginagawa to. Kasi ang laki. Dapat nga talaga negative na to. Pero bakit may ganon? So may mga tumulong. Highlights ko na lang si Abigail Raimundo. Hindi natin siya kasamahan sa church, pero siya yung naging susi para makakuha kami ng murang referee, mga kaibigan niya na tumulong. Kasi this is for the cause. Kaya tumulong sila para sa may daos tong event na to. So may mga ginamit din na tao, kaya naituloy to. Although nag-uusap na kami ni Pastor na kakapusin sa budget, pero hindi naman kinapos, sumobra pa. So yun, ipinagpapasalamat ko. Sobrang mura. From 15,000 naging 4,500. Bali, dalawa. Ang umpire na lang ang naging TY natin, helper. Nilagay natin the worth 500 pesos yun. May pagkakamali rin kami sa letter. Kaya yung sa referee, dapat pala, inelaborate namin kay Mayor, referee yung hinihingi. Kasi nilagyan ng choices, sponsorship, referee, and ano pa ba yun? Basta tatlo yun, trophy and medals. So, nung dumating sa kanila, wala kami nagawitan, pinili nila yung mas mura, sponsorship, kaya 2,000 lang yung binigay ni Mayor. Pinapaulit naman, Brother Eman, kaso nga lang, sobrang, na sa oras, gahol na. Tapos yung, nakakuha tayo ng murang referee para matuloy. Yun lang. Pero kung sakali, aabot ng 20 yan kung hindi na reschedule, tsaka nakakuha tayo ng referee. Kasi yung expenses dapat papasok sa church, naging, gastos. Imbis na sa atin na papasok. Pero okay lang yun. Meron pa namang other time, this is a practice natin. So, learning na to. Ibig sabihin, hindi na ito mauulit. Lahat ng mali natin, naka-take down notes naman. If ever, uulitin natin to, perfect na natin. Kasi even si Kapitolyo, kinausap kami ron, bakit ang hiningi ko lang daw ay trophy and medals? Bakit hindi pa raw ako humingi ng sponsorship kay Congressman Mia Inares? So maraming nalaman tayo na pwede pala. At next time, if ever hindi natin gagamitin ng barangay, ino-honor ang seal ng church natin na pwede tayo mag-solicit sa government dahil meron tayong SEC number. So, alam na natin yung mga proseso. So, ready na tayo sa susunod nating event that is Fun Run this month. So, alam na rin natin kung paano gagalaw. So, kasama to sa tinuturo sa atin para makalikom tayo para sa gawain sa church. Pisa. Kaya nung last year din, di ba, natutunan din natin na dapat sa caroling mas maaga tayo nagsesend. Tsaka yung effort, lalagyan na ng GCash, Brother Angelo. Yung pag gumawa tayo, yung online, lagay na yung GCash doon. Kasi pag delay na, nakakahiya na rin. Tapos nakuha ko na rin, ang pag-solicit pala sa munisipyo, kailangan may seal. Kaya yung sa natin, nakaraan natin na caroling, wala tayong nakuha sa government kasi hindi tayo, hindi tama yung proseso natin. Yun lang. Maraming salamat. So maraming learnings, marami tayong matututunan pa. Salamat. Thank you po, Brother Edmond. Ngayon naman po, ating binabati ang nag-celebrate ang kanilang birthday. Mag-celebrate ang birthday sa darating na May 19. Tinatawagan po ang ating kapatid na si Sister Susana Flores. At siya po ay pag-pray ng ating pastor. Sino ba? Sino gusto mo? Sino gusto mo? Mamili ka. Sige, mamili ka. Sino?
Namili ka. Si Jane? O, sige. Ayan, sige. Sama-sama po nating i-hands yung ating birthday girl ngayong umaga. At sama-sama po natin siyang ipag-pray. Lahat po tayo i-hands natin si Ate Susan. Hallelujah, Lord. Jesus Christ, dakilang Ama Panginoon, maraming salamat Panginoon sa araw na ito, kaarawan po ni Ate Susan. Panginoon, inihiling po namin sa iyo na simula sa araw na to at hanggang sa susunod niya pong kaarawan, ipagkaloob mo po sa kanya, Lord, yung blessings ng unang-una, ang kanyang kalusugan, Lord, paganda ng paganda, pa-improve ng pa-improve, Panginoon. Yan ang dinideclare namin, Lord, para sa susunod, Panginoon, ng kaarawan niya, ay wala na po siyang mahanap sa sarili niya na kahit na anong karamdaman. Kasi Lord, ipinagkaloob mo na sa kanya yung complete healing. At ganoon din, Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanya yung pagpapala na higit pa po sa pangangailangan niya at pangangailangan ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Lord, patuloy mo po siyang gabayan, ingatan, at protektahan, Lord, sa lahat ng pagkakataon ng kanyang buhay. Nakalagay po sa iyong pangako sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future." Lord, kiniklaim po namin, Panginoon, na ang aming Ate Susan ay pagkakalooban mo pa, Panginoon, ng napakabuting future, Lord, sa kanyang buhay. Simula ngayon, pinagpapala mo na po siya, Lord, at sa darating na mga araw ay lalo mo po siyang pagpapalain kasama ang kanyang buong pamilya at kasama po, Lord, ang bawat isa sa amin dito sa church na family niya din po, Panginoon. Maraming salamat. Binabalik po namin, Panginoon, ang pagpupuri at pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng buhay ni Ate Susan. Sa matamis at dakilang pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ating naman pong magiging tagapanguna for the month of May 2026. Sa darating po na May 24, ang ating pong tagapanguna ay si Sister Connie Mitra at May 31, Sister Sylvia Mahadas. Para na po sa magiging cleaners for the month of May, May 23, Antonio family, and May 30, Mitra family. Ang mga magsisiganap naman po sa susunod na linggo, May 24, 2026, 9 a.m., ang ating pong speaker ay ating Pastor Joey Flores. Ating pong tagapanguna ay Sister Connie Mitra. At muli po natin kalilimutan na dumalaw sa ating mga church activities every Tuesday, 6 p.m. ang ating life group Victorious via messenger call. Every Wednesday, 5 p.m. ang ating online life group. Thursday, 3 p.m. ang ating midweek life group. And Saturday, ang life group ng mga kabataan and practice. And syempre, Sunday, ang ating Sunday worship service every 9 a.m. Please don't forget to follow us on our social media accounts on Facebook, Mabuhay JGC Binangonan, and the youth Facebook page, Mabuhay Artel Fellowship. Para po sa ating color coding for today, ang color coding po ay black and white to be collected by Micah. God bless po sa ating lahat and happy Sunday!